Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin kung bakit wag na wag mong gagawing mundo ang babae. Pare, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Okay mga bro, so before tayo mag-start, lahat ng products natin bro, pabango, deodorant, aftercare, lahat available sa mga shops natin bro. So pare, umorder na kayo ngayon dahil matagal-tagal ako magbabakasyon pare, mga siguro 10 days siguro. So magko-close yung shop ko for 10 days pare. So kung meron kayong mga lakad in the future or sa tingin niyo kailangan niyo ng perfume ko, bilhin niyo na ngayon pare kasi baka matagalan pa kayong bumili. Nagulat ako sa chat na to pare, no? Nagulat ako sa nag-chat na to. Dito natin mapapatunayan na medyo lumalaki na yung community natin. Umaabot na tayo maski sa mga taong medyo sikat na, no? So pero di ko sasabihin yung pangalan nito pare, pero yeah, isa siya sa mga ganon. Medyo mahaba-haba to, so chill kayo dyan. Kuya Josh, itong ilalapag ko is experience to from my ex. No? Before ako manood sa vids mo sa YouTube, pero matagal na ako nakafollow sa TikTok. 5 years daw sila, pero nung 2023 to 2024, binubuhay ko siya kasi live-in kami sa maagang age. Like 20 ako noon, 19 siya. Siguro culture, no? Pinagkaiba ng culture, pero masyadong bata tong 20 at 19 para mag-live-in. I'm wondering why pinayagan ng magulang agad yung babae na makipag-live-in, no? Doon ako nagtataka pare. Bakit kaya? Source of income ko is gaming, pro player, content creator, and streaming. Dumating sa point na binubuhay ko na siya. Sabi ng mga tropa ko, nagiging dependent na sa akin yung ex ko at hindi maganda yon kasi na-experience ko din na tamad na siya. Well pare, it's natural that girls will depend on you. No? Lalo-lalo na pag ikaw ang main source of income or mas malaki yung income. Okay? Somewhat, it's natural na alam mo naman, dumipende sila sa inyo, lalong-lalo na financially. Pero, merong limitasyon yun. Okay? Kung ako lalaki, ako yung source of income dito sa bahay, it makes sense na sa ibang bagay, dapat yung babae naman. Diba? Kunyari, sa gawaing bahay. Diba? Sa gawaing bahay or sa bembang. Minsan, kahit doon lang bawi na tayo eh. Diba? Diba? So, I think hindi magdi-disagree ang karamihan dyan. So, yan, sabi ko nga sa inyo kanina, medyo bigatin tong nag-chat sa atin na to. Pro player siya pare, no? Hindi natin sasabihin, okay? Hindi natin sasabihin yung pangalan. Tamad din siya. Kahit sa gawaing bahay, ako pa ang ginagawa niya. Kahit sa gawaing bahay, ako pa. Ang ginagawa niya lang is maglaro din gaya ko with her friends. Kain, laro, and tulog, repeat. Doon na tayo hindi magkakasundo. Kasi kung ako na ang main source of income bilang lalaki, I understand, and that's natural, okay. Pero pag ako pa rin ang sa gawaing bahay, imbalance na yon. Okay, kumbaga sa laro, sa Dota, imba na yon pare, hindi na tama. So, kailangan may ma-nerf or may maintenance na mangyari. Diba? So, kinall out ko siya. Okay? Kinall out ko siya na tamad siya. Need niya maghanap ng work. Pagdating sa gawaing bahay, galit pa pag inuutos ko. Pag may inuutos ako. Sabi ko din na di naman sapat yung sex na yan. Yan lang may offer mo. Take note, may work siya before 2023, call center trainer, pero nag-iinarte kasi siya na lagi daw siyang pagod, kaya pumayag ako na magpahinga siya, pero di ko ina-expect na abot sa point na magiging comfy na siya na walang work. Darating talaga sa point pare na yung babae magre-reklamo na sa work niya, lalo na pagka nakakita siya sa'yo ng sobrang komportable siya, bakit kanya pa kailangan mag-work? No? Natural to na maramdaman ng babae. But, hindi natural na tatamad-tamad lang siya sa bahay. Diba? Kaya ako para sa akin, tip ko rin sa inyo mga pare, marami tayong, simple lang naman yung standards natin sa babae, diba? Kahit papaano,
hindi naman na suntok na sa buwan yung virgin, di ba? Kahit man lang less experience, kahit yung hindi nagpa whole face. At the same time, mabait, marunong sa gawaing bahay, yun lang okay na. Solve na tayo dun. Malaking factor sa akin pare yung sipag eh. No? Yung sipag because maraming kumbaga domino effect na yan pag ang tao ay masipag. Pero pag ang taong tamad, may domino effect din yun na negative. Kaya para sa akin, importante yung sipag ng tao talaga, Brad. Malaking factor sa akin, lalong-lalo na sa relationship-wise. Because gaya nga niya, sabi niya nga dito, hindi sapat yung bembang lang. Hindi malilinis ang bahay, hindi maaalis ang mga ipis sa bahay ng bembang. Kailangan may maglinis. Okay? Unang chinek niya is casino dealer. Pumayag ako basta alam niya bawal, kaso parang kinabukasan ng paghahanap niya sa work, nakita niya yung CCA. Yung mag-entertain sila ng mga foreigner na guest pero dun Asians like Korean and Chinese. Oh, okay, entertainer in short. But, okay. Red flag. Okay, red flag na to, Brad. Tingnan natin. Medyo hesitant ako mag-oo kasi club bar yun. Then, ang paalam niya naman is mag-show up sila, titable ng guest, malalasing sila kasi sabay sila sa pag-iinom ng guest dahil kasama yun sa work and then uwi na. Ayoko ng work na to. No, this will lead into cheating, pare. Okay? Matik cheating to, for sure ako. No, this is like time bomb to, pare. No, naghihintay sumabog tong ganitong klaseng mga trabaho, bro. 2023 dapat meron na akong kotse kaso naging hindrance kasi yung relationship namin. Magastos at maluho siya. So sinusundo ko lang siya sa baba at apartment namin pagkahatid sa kanya ng mototaxi. Isa to sa mga downside ng relationship, bro. May shinare nga akong post sa Facebook, no, na kung bakit daw mas mayayaman yung mga bading, di ba? Yung mga bakla. Bakit daw mas mayayaman yung mga bakla kaysa sa mga tunay na lalaki? Well, kasi hindi sila nakikipag-date sa babae. Kasi isa sa mga umuubos ng pera natin yung mga ka-relationship natin, pare. Kasi kasi yun na nga eh. Di ba gusto nating alagaan sila so nag-automatic tayo. Di ba? So, minsan, hindi mo talaga, mahihirapan ka talagang mabili yung gusto mong mabili. Like yung kotse, big bike, yung mga ganong klaseng bagay. Fast forward again, February, nag-decide siya mag-Pampanga from Malate to Pampanga. Gusto niya mag-focus work doon. Same work lang pero mas malaki daw bigayan. Kasama niya isang ka-workmate niya. Ako, Kuya Josh, alam ko worth ko. Di ako nagiging insecure. Maiwasan ko na magselos at mag-overthink kung lokohin niya ako, gawin niya. Nag-work siya sa Pampanga for 2 weeks and after 2 weeks umuwi siya. Then nag-staycation kami. Sagot ko yung place. 3 days kami doon and normal naman na may nangyayari syempre. Pero Kuya Josh, parang minamadali niya na matapos or wala siyang gana na parang tinatamad after namin mag-SEX ng ilang rounds. Kinomfort ko siya na bakit gano'n na parang wala siyang gana. Sabi niya, wala daw siya sa mood and pagod na. Ayun na. Diba? Naghanap ng work na entertainer and then after a while, nagbabago na yung mood niya sa'yo. Ano pa nga ba? Saan pa nga ba papunta tong kwento na to? Fast forward, pumasok na siya sa work niya ng 7 p.m. Umalis ng apartment at nag-chat siya sa akin 12 a.m. Sabi niya, sa dorm daw siya ng friend niya matutulog ng 3 days. Naisip ko, kuya, na in 2 weeks di kami nagkita pagbalik sa akin, tinatamad pa sa sex tapos mas gusto niya pa ulit makasama yung ka-work niya. Nakasama niya na sa Pampanga ng 2 linggo. Babae yun, Kuya Josh. Bigla na akong kinabahan sa loob ng 5 years na akala ko di na ako tatablan ng pag-overthink sa cheating issue dahil may karir ako. Maganda katawang ko, kilala ako at may pera din. So, di ako natatakot na maloko pero iba to, Kuya Josh.
Pare, kasama to, no, sa relationship. Hindi tayo robot, sabi ko nga sa inyo, okay lang maramdaman to. Okay? Hindi tayo robot. Ginawa tayo ng Diyos na merong feelings, may utak. Pero alin doon ang mas gagamitin mo at mas effective para sa lalaki? Which is, siyempre, yung utak. No? Okay lang yan na maramdaman mo yan, pero kailangan alam mo rin yung gagawin mo. March 20, nakakuha ako ng timing. Habang tulog siya, ito na. Sabi ko, magsushoot lang ako ng marketing vids. Need ko ipakita yung CP at iPad ko. Nagulat ako na iba pass ng cellphone niya. Iba daw na yung password. Doon pa lang, alam na natin yan, kuya. Haha. So, tinanong ko siya. Ang sagot niya, ayoko magkalikutan tayo ng cellphone for privacy na din. Which is weird, kuya, kasi siya yung nangangalkal talaga dahil binabakuran niya ako sa mga fine shit nung nasa peak ako ng career nung 2023 to 2024. Okay, so okay, kudos sa'yo, pare, kasi nababasa mo yung mga hindi ka tanga, pare. Okay? Unlike sa mga unang mga nagme-message sa atin na talagang nakikita na yung sige pa rin eh. Pero ikaw at least alam mo na, no? Alam mo yung nangyayari. Sobrang obvious na nun, no? Nung siya yung dating nangangalkal sa'yo, ngayon ayaw niya na magpakalkal. So, obvious na. Pero kinakalkal ko na yung cellphone niya. Yung Telegram niya, nilagin ko sa PC ko through QR code para pwede ko i-check anytime. Yung IG na nakita ko, kumakausap siya o nanlalandi ng mga Chinese at Koreans na medyo may edad na. Noon pa sinasabi niya naman sa akin na need daw ng ganyan para maging regular yung guest. Nakalimutan ko sabihin na during our staycation, nag-voice call sila ng regular guest niya na nagpapaalam pa siya sa akin, need daw ng kausap yun para mawala. Fast forward, ito na. Naisip ko na parang ganun siya kumita ng pera. Na parang nanlalandip na ng ibang tao, may I love you na. Alam kong peke at para sa pera, pero off yun sa akin. Regular na trabaho ba ito? Hindi ba ito parang prostitution or GRO? GRO na itong ganito eh. Di ba? Ang dami ko pang nakita talaga maski sa WeChat at Telegram, same na same kung paano siya makipag-usap. Hinihikayat niya na pumunta sa club nila. Until pumunta na ako sa Messenger, dami account niya na pang work purposes daw. At di malaman ng guest niya kung sino siya. Nakita ko convo niya ng BFF niya na may deleted chats. Ang tanga niya lang kasi talaga, Kuya Josh. Naka-unsend to everyone yung mga chats niya, pero sa BFF niya walang chats na matrace. It means deleted for you. Ginawa ko, kuya, nag-search ako sa convo nila. Meron kasi doon search conversation, okay? Ito na, no? Kahit deleted na kasi yun, lalabas pa din word or sentence. Nag-search ako ng word na jowa. Si-search ni Tropa yung word na jowa doon sa convo nila. Lumabas doon, sinabi niya, delete ko na to, baka makita ng jowa ko. Ay, nako. Next naman, nag-search ako ng word na pera, boss. Ito na. Kung doon pa lang sa mga messages na nakita ko, iba't ibang app, sapat na para makipaghiwalay ako. Pero ito, matindi to. Lumabas yung chat na nandito kami hotel now. Nag-abot lang siya ng pera sa brothers niya sa baba. Boom! Ay, nako. Yun na. Na-hotel na, pre. Papunta na yun dun eh. Diba? Papunta na yan dun. Pag ang trabaho ng babae ay mag-entertain ng mga ganyan, foreigners, hindi ako naniniwalang walang mangyayari dyan. Meron at merong mangyayari dyan. No? Again, parang time bomb yan, bro. Hindi man ngayon, pero sa susunod, may mangyayari at may mangyayari. Kaya, asahan mo na, no? Na may mangyayari dyan. Kalokohan ang wala. Imposibleng wala. No, pare?
Doon pa lang dinidescribe niya na lahat kung nasan siya at sino kasama niya. Next naman ko, sinearch ko yung word na BJ. Putang ina. Ito na. Sinearch ni tropa yung BJ sa Convo. Lumabas din kuya, siya din ang nag-send. Ito ang sinabi, ayaw niya pala ng BJ. Ibig sabihin, yung babae nag-send dun sa BFF niya na ayaw daw niya ng BJ. Sinong tinutukoy niya? Yung kasama niya sa hotel, pare. Okay? Ayaw daw ng kasama niya sa hotel magpa-BJ. So, nag-insist siya na subuin yung 2 to 3 inches ng Koreano. Oh, man. Kadiri, pare. Paano kung nahalikan mo pa to, bro? Yan, sabi niya rin, no? Nandiri ako at nanginginig sa mga nakita ko kasi biggest heartbreak talaga siya. Pagising niya, tinanong niya ako anong oras na. Ang sabi ko agad sa kanya, oras na para umamin ka. Putang ina. Tinanong siya nung babae, anong oras na? Sabi niya, oras na para umamin ka. Komedyante ka rin, brad, ah. Kalmado lang din ako. Hindi ko siya minumura or sinisigawan. Di ko alam, kuya, pero napakakalmado lang talaga. Pero masama loob ko. Sabi ko sa kanya, aminin niya lang para sa peace of mind ko. Kasi tapos na tong relasyon and then umamin na siya March 15 ng madaling araw. After ng staycation namin. After daw ng staycation nila yung last time, no? Ng 14, may nangyari sa kanila nung guest niya pa mismo. Pumunta sa hotel nung guest and March 17 may nangyari ulit sa kanila. And I'm not sure kung dun siya natulog ng 3 days kasi may kutob ako sa mga updates niya sa akin na pics and vids na parang pre-recorded na. We broke up na after nun, kinol ko yung mga bros ko na nag-hangout kami. And they push me na mag-dating apps. Kasi kung yung ex ko may bago na agad siya, bakit ako mag-aaksaya ng oras na malungkot? Kasi, kuya, tagal na din ako nag-gym. Kaya parang makakatulong sana sa akin yung gym. Parang mas naapektuhan sa performance ko. After 5 days, may nakadate ako. I suggest, pare, don't do this. No? Huwag kayo agad maghanap ng babae, pare. Para sa akin, bro, parang kalokohan kasi, no, na maghanap ng ka-relationship while you're still hurting, no? Hindi siya magandang distraction para sa akin, pare. Right? Parang ang lame lang no? Nalilame lang ako kasi kalalaki mong tao, hanap ka agad ng relationship. Di ba? Para sa akin, that's a feminine energy. Pero I get it, no? Ano yan isang way yan, no? Isang way yan, but para sa akin that's the lamest way, but you know, it is what it is, pare, no? Ano ba dapat yung mga steps na ginawa ko or gagawin ko para soon hindi ko na ma-experience and para din sa mga solid na JOP na wag sana mangyari sa kanila? Okay, yun ang question niya, no? Pero bago natin sagutin yan, bro, gusto ko pag-usapan dito, pare, yung katamaran ng isang tao. Okay? Lalo-lalo na sa babae. Okay? Kaya, kailangan ninyong i-consider din, bro, yung galaw ng babae sa loob ng bahay. Okay? Because, kung tamad yan sa loob, kung tamad yan, pare, again, the domino effect will be much worse. Hindi talaga siya pang long term, because if bumaksa ka, sabihin natin, bumaksa ka, hindi pang ride or die itong mga tamad na babae na to. Kung bumaksa ang source of income mo, no? At naghahanap ka pa ng bagong pagdidiskartehan at naramdaman ng babae na hindi na siya komportable, hindi mo na nabibigay yung mga dati niyang binibigay mo sa relationship. Lalo na yung financial help. Unang-unang iisipin ng mga yan umalis. Kasi tamad yung mga yan. Ayaw ka nilang tulungan Gusto lang ng mga yan comfort. Hindi yan sila ride or die, pare, yung mga tamad na babae na yan. Kaya hindi talaga sila
pang-asawa talaga, Brad. Ang gusto lang nilang gawing source of income katulad nung ginawa niya. Katawan. Ito, yung mga nakikita yung mga walang ginawa kundi mag-thirst trap sa social media. They are the number 1 tamad sa bahay. Kasi nasa isip nila, Brad, magpaparescue lang ako sa mga mayayamang lalaki, mga akit lang ako sa social media. No? Para marami akong simp na mauto at sila ang gumawa ng mga problema ko. Okay? Kasi ayaw nilang kumilos Mga tamad to madali lang mag-thirst trap Less damit pa. Kembot-kembot lang sila dyan. Merong simp na magliligtas sa kanila sa kahirapan. Imbis na maghanap sila ng trabaho. And it shows. Tignan mo yung storya niya, pare. Diba? Tumalon sa foreigner. Nagpabembang sa foreigner para sa pera. Tamad yan Diba? Tamad yan. Diba, pare? So, big deal ang kasipagan ng tao. Lalo-lalo na sa isang relationship, sa isang bahay. Again, ulitin ko, hindi mawawala ang mga ipis at alikabok sa bahay dahil lang malaki osos ng babae, malaki weight packs niyan. Magaling sumuboy. Hindi matatanggal yung mga ipis at alikabok sa bahay ninyo. Kailangan merong gumagawa, naglilinis. Kung ikaw na ang source of income, kailangan babae na yung gumawa nun. Now, to answer his question, gusto ko lang malaman, Kuya Josh, ano bang dapat steps na ginawa ko or gagawin ko para soon hindi ko ma-experience at para din sa mga solid. Paano nyo nga ba may iwasan yung mga ganitong klaseng relationship? Para sa akin, bro, ang relationship talaga is sugal. Sugal yan. Kasi hindi mo alam kung okay yung babae ngayon, ride or die yung babae ngayon, pero makalawa nagbago. Again, emotional, nakikipag-deal tayo sa emotional creatures, mga pare. Nakikipag-deal tayo sa mga emotional creatures. Emotions are changing. Their emotions are changing constantly. Nakaka-apekto yung nararamdaman nila, yung period nila sa emotions nila. Now, if they're emotional creature, meaning paiba-iba sila lagi ng iniisip, nararamdaman. So again, inconsistent. So, walang 100% working method para maiwasan nyo yung ganito. Pero ano ang makokontrol natin? Kasi di mo pwedeng makontrol ang emotional na tao Ano ang makokontrol mo, pare? Sarili mo. Okay? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mga brad, na huwag nyong gawing mundo ang mga babae. Kailangan gumawa kayo ng ito siya, ito yung babae, separate. Meron kayong sariling mundo. Para pag nawala yung babae, buo ang mundo nyo. Yun ang pinaka-effective method para maging secure ka. Okay? Para maging secure ka bilang lalaki. Hindi mo maisip na magpatiwakal dahil lang iniwang ka nun. Diba? For example, ito, si Tropa. Alam niyang may pera siya, may pangalan siya. Hindi niya naisip, malungkot lang, okay, masakit. That's normal Tao tayo But, meron kang mundo Bakit? Nawalan ka lang ng isang mundo, may sarili ka. Okay? So my point is, hindi mo maiiwasan to. Kailangan mo lang gawin, ayusin yung buhay mo, kumuha ka ng sariling mo mundo para kung sakaling iwang ka, buo ka. Yun. Okay? Hindi mo maiiwasan itong mahirap. Mapaparanoid ka lang kung lagi kang mag-isip, paano ko ba iwasan to? Paano hindi siya maglolo? No? That's not the right way to live, pare. Masisira lang ulo mo. Consider niyo yung babae as addition sa mundo ninyo, but wag niyong gagawin na mundo niyo yung babae. Because, for example, in his case, kung ginawa niyang mundo yung babae, sabog ka, brad. Lost ka. Bro mo, tsumba ng ibang ethics. Diba? Masakit yun Wala na. Nagpagano na yun. Pero hindi Si Tropa, alam niya Okay, pare? Again, pare, kung nanonood ka rito, salamat sa message mo. And, yun.
no? Keep doing what you're doing. Just be smarter next time. Again, hindi nyo maiwasan to. Maging matalino lang. Okay? Huwag gamitin yung emotion dahil mahirap na eh. Okay? So, leave a comment down below kung anong masasabi nyo mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom. Bro, no? Available lahat to. I-perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it for me guys. This is Josh on Point. See you next time.